Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 169 ng International League. Nakarating na nga ang dalawang kupunan sa court na paglalabanan nila at dito ay parehas na naghahanda na sila dahil malapit na magsimula ang laban. Habang itong mga tropa ng Shouku ay sobrang nagulat dahil na nga sa sobrang daming tao ang nagsipuntahan para manood ng laban ng Shouku at Dream Team. Grabe, totoo ba itong nakikita natin? Sobrang daming taong nandito ah. Parang finals na sa dami ng taong nagsipuntahan para manood lamang ng laban sa semifinals. Yan ang usapan ng mga tropa ng Shouku. Sa kabilang banda naman, mapunta na tayo sa locker room ng Shouku. At dito ay agad na nagsalita itong si Coach Ansay sa kanyang mamalalaro. Okay, makinig kayong lahat sa akin. Ito na ang semifinals. At kapag nakalusot tayo dito, mapapasama na tayo sa finals. At isang hakbang na lang, mapapasa atin ang tropeyo ng ligang ito. Kaya naman, kailangang ibigay natin ang lahat ng mga kaya natin sa laban na to. At hanggat maaari, hindi sana tayo mawalan ng kumpiyansa. Umaasa ako sa inyo, Shouku Team. Alam ko malalagpasan natin ang laban na to. At kayo, Akagi, Mitsui, Rukawa, at ikaw, Ryota, kaya nyo bang maglaro sa unang half ng laban na to ng buong lakas ninyo? Yan ang sabi ni Coach Ansay. Opo, Coach, makakaasa ka sa amin. Hindi namin bibiguin ang tiwalang ibinigay mo sa amin. At gagawin namin ang lahat upang manalo lamang sa laban na to. Yan ang sabi ni Akagi. Tama nga si Akagi, Coach. Bibigyan ka ulit namin ng tropeyo. At ipapakita namin sa lahat na tayo ang maghahari sa ligang ito. Yan naman ang sabi ni Mitsui. Makakaasa ka sa akin, Coach Ansay. At dahil sa hindi ako nakalaro ng buong second half ng laban natin sa Ryukofu, nakapagpahinga ako ng mabuti. Kaya naman, nakasisigurado ako na mabibigay ko ang lahat sa laban na to. At ipapakita ko sa kanila ang Rukawa na ibang-iba. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Mabuti naman at buo ang loob nyo ngayon sa laban na to. Inaasahan ko kayong lahat. At ikaw, Hanamichi, alam kong mataas ang stamina mo. At alam ko naman na hindi ka papayag na ibangko kita sa first half ng laban. Kaya naman, kayong lima nila Mitsui, Akagi, Ryota at Rukawa ang unang isasalong ko sa first half ng laban na to. Kaya maganda na kayong lima dahil malapit na tayong pumasok sa loob ng court at malapit na rin magsimula ang isang madugong bakbakan para sa atin. Yan naman ang sabi ni Coach Ansay na biglang nagsalita itong si Hanamichi. Parang ikaw atang kinakabahan, Tatang ah. Semifinals pa lang to, Tatang. Kaya naman, siguradong madali lang para sa amin ang laban na to. At baka nakakalimutan mong may henyo kang manlalaro na katulad ko. Kaya naman, wala kang dapat na ipangamba para sa laban na to. Dahil siguradong tayo ang mananalo dito, Tatang. Yan ang nagyayabang na sabi ni Hanamichi na bigla itong binatukan ng sobrang lakas ni Akagi. Manahimik ka na nga dyan, Gunggong. Kanina ka pa nagyayabang dyan ah. Imbis na ibuhos mo sa laro ang kayabangan mo, dito mo pa dinadala yan. Malapit na magsimula ang laban natin sa semifinals. Kaya naman, magseryoso ka na dyan, Gunggong. Yan ang malakas na sabi ni Akagi kay Hanamichi. Dagdag pa ni Akagi na naging seryoso na. Okay, Team Shouku, humanda na kayo at papasok na tayo sa loob ng court. Yan ang sigaw ni Akagi. Oo, para sa semifinals, tayo ang mananalo sa laban na to. At tayo ang aabante para sa finals. Yan naman ang sigaw ng buong manlalaro ng Shouku. Sabay pumunta na nga sila sa loob ng court. Habang itong mga manonood ay talaga naman nagsisigawan na dahil papasok na nga ang mga manlalaro sa loob ng court. Ayan na, pumapasok na ang mga manlalaro sa court. Kuha na natin sila ng picture para meron tayong remembrance sa mga manlalaro sa semifinals. Yan ang sigawan ng mga manonood. Ayan na nga ang tropa natin. Tignan niyo si Hanamichi. Mukhang unggoy talaga. Sige, Shouku, kaya niyo yan. Alam namin na kayo mananalo sa laban na to. Go, Shouku! 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 Yan ang sigawan ng mga tropa ng Shouku. Ayun na rin ang mga manlalaro ng Dream Team. Ang pupogi talaga nila. At tignan niyo si Todori. Ang cool talaga na lalaking yan. Siguradong siya na naman ang magiging ace player sa laban na to. Sige, Dream Team! Kaya niyo yan! Alam namin
namin na sasaglitin nyo lang ang laban nyo sa show ko. Go Dream Team! Dream Team! Dream Team! Dream Team! Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga ng Dream Team. Habang itong mga announcer ay nagsimula na nga magsalita. Malapit na nating matunghayan ang isang matinding laban sa semifinals. Sino kaya magwawagi sa dalawang kupunan na to? Ang Showko Team ba o ang Dream Team? Dalawang kupunan na deserve manalo. Pero isang kupunan lamang ang maaaring umabante para sa finals. Nasasabik na ang buong manonood para sa laban na to. Kahit kami ay nasasabik na para dito. Kaya naman, maganda na ang dalawang kupunan dahil malapit na nating simula ng semifinals. Yan ang sigaw ng announcer. Sa kabilang banda naman, itong coach ng Dream Team ay biglang nagsalita. Okay team, alam naman natin na mabaguhan lamang ang mga manlalaro ng Showko sa ligang ito. Kaya naman, ayoko matatalo tayo sa kanila. At hanggat maaari, gusto kong tambakan nyo agad sila ng malaki para hindi tayo mahirapan pa sa mga yan. Tandaan nyo, tinalo ng mga manlalaro ng Showko na yan ang dalawa sa pinakamalakas sa ligang ito. Ang Dawan at ang Ryukuku. Kaya naman, siguradong hindi sila pipitsugin ng mga manlalaro lamang. Na kahit baguhan lamang sila sa ligang ito, meron pa rin silang ibubuga. Kaya naman mga bata, ibigay nyo din ang lahat sa laban na to. At wag na wag kayong magpapatalo sa mga manlalaro ng Showko. Naiintindihan nyo ba? Yan ang sabi ng coach ng Dream Team. Grabe, ang sakit pa rin talaga ng tiyan ko. Mukhang hindi talaga ako natunawan kagabi ah. Hindi to maganda para sa akin. Kailangan ko ata ulit magpunta sa CR. Yan ang sabi ni Todori. Ano ka ba naman Todori? Kung kailan naman nasa semifinals na tayo, tsaka pa naglolo ko yung tiyan mo. Dahil dyan, mauupo ka muna sa bench at ayusin mo muna yung tiyan mo. Yan ang sabi ng coach nila. Habang itong mga manonood ay nagsisigawan na nga ng sobrang lakas. Simulan nyo na ang laban Dream Team at Showko. Kanina pa kami nasasabik sa laban ninyo. Sige Dream Team, tambakan nyo agad ang Showko. Wag na wag kayong maawa sa kanila. Ipakita nyo na kayong nararapat na umabante para sa finals. Showko, wag din kayong magpapatalo sa Dream Team. Alam namin na magagawa nyo rin sila matalo. At alam namin na kayong aabante sa finals. Kaya naman, galingan nyo Showko. Magpakitang gilas agad kayo sa laban na to. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng dalawang kupunan. Habang itong mga manlalaro ng dalawang kupunan ay nagsipasok na nga sa loob ng court para simulan na ang kanilang laban. Grabe, lahat ng manlalaro ng Dream Team ay talaga namang sobrang lalaki tignan. Na kahit yung pinakamaliit sa kanila ay mas malaki pa rin sa akin. At yung dalawang lalaki na yon, mukhang malakas talaga sila. Sa palagay ko, mahihirapan talaga itong si Hanamichi at si Captain Nakagi sa dalawang yon. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Nang biglang nagsalita itong si Hanamichi. Tignan niyo yung may number 9 nila. Ibang-iba ang pakiramdam ko sa kanya. Mukhang hindi siya ganun kahina na manlalaro. At ang kanyang taas ay mas mataas pa kumpara sa akin. Yan ang napansin na sabi ni Hanamichi. Tama ka nga dyan Hanamichi. At tignan mo rin yung isang manlalaro nila na kamukha ni Uzumi. Mukhang matanda na to at mukhang dinaya ang kanilang edad para lamang makalaro sa ligang ito. Para silang matatanda na sa kanilang mga itsura. Yan naman ang sabi ni Mitsui. Habang itong si Jade ay napatingin na nga sa mga manlalaro ng Showko. Kayo pala ang mga manlalaro ng Showko ah. Mukhang wala namang special sa inyo. At mukhang puro tsamba lang naman ang inyong mga panalo sa ligang ito. Yan ang nakangising sabi ni Jade. Aba, masyado atang matalas ang dila ng isang to ah. Hindi pa man din nagsisimula ang laban, nagyayabang na agad. Yan ang mahinang sabi ni Ryota. Habang itong si Akagi at Takashi ay naghahanda na nga para sa jumble. At itong referee naman ay sinimula na nga ibinato ang bola para sa jumble. Kailangan kami agad ang mapatakbo ng laban na to. Kaya naman, dapat sa amin agad mapunta ang bola. Yan ang mahinang sabi ni Ryota habang naghahanda na rin para sa pagkuha ng bola. At itong si Akagi at Takashi naman ay sinimula na nga tumalo na mataas para sa jumble. At sa pagkakataon na to, nagawang higitan ni Akashi itong si Akagi. Kaya naman, ang nakatapik ng jumble ay si Akashi. At agad din namang nakuha ni Jade ang bolang natapik ni Akashi. Kaya naman, hawak na ngayon ng Dream Team ang bola at tinadala na ito ni Jade papunta sa kanilang basket. Nakakabiga naman ang ginawa ng sentro ng Dream Team. Tinalo niya itong si Akagi sa taas ng talon. At kung tutuusin, mas mataas itong si Captain Nakagi kumpara sa sentro ng Dream Team. Yan ang gulat na sabi ni Ayako. Tama ka nga dyan Ayako. Pero kahit na mas mataas itong si Akagi, mukhang mahusay talaga itong sentro ng ating kalaban. Dahil magaling ito sa timing at pagtalon, kaya naman, nagawa niyang talunin itong si Akagi. Mukhang pinag-aralan din nila ang ating laruan ah. Hindi naman halata na pinaghahandaan nila tayo. Pero nakatitiyak ako na naghanda talaga sila sa laban na to. Yan naman ang sabi ni Coach Hansai.
At dito na nagtatapos ang Chapter 169 ng International League. Isa nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Pero bago tayo magtapos sa ating kwento, sana i-like nyo ang ating video.